value the power of honoring your heroes. Hindi mawawala ang pangalan ng mga Duterte sa Pinas kasi siya ang kauna-unahang presidente na napatunayan na drug lord o protector ng mga drug lord. Kasi si Duterte ang nagpapasok ng mga illegal pogo, tapos yung apelyidong Duterte, yan din ang kauna-unahang presidente o apelyido ng presidente na konektado sa droga. Kaya hindi yan makakalimutan ng Pilipino na siya ang kauna-unahang presidenteng drug lord. Na itong si Ginox na to ay bayaran niya para pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte sa Pinas. Itong malaking scam, isang malaking hocus-pocus. Yung parang minamagnetize, hino-hocus-pocus niya yung isipan ng mga tao na pinapalabas niya na totoo yung mga pinagsasabi niya. Ginagamit niya yung Gnosticism. Kung alam niyo lang, ang Gnosticism ay kalaban ng church. Hindi yan itinuring na knowledge o karunungan, kundi yan ay isang bulok na basurang karunungan. Galing yan sa mga malalalim na karunungan o pain ni Satanas. Malalalim na bagay ni Satanas. Hindi yan yung mga pinagsasabi niya puro basura. Puro basura. Ang isa sa nakikita ko na symbol kung bakit niya ginagawa yan, para ma-hypnotize niya ang mga Pilipino. Para yung kabahuan ng mga Duterte bumango. From Duterte maging isang mabangong tae, ganon. Kaya ito, yung mga pinagsasabi nitong ulul na to, basura. Alam niyo naman ang history. Binabaluktot niya lahat ng history. Sinasabi niya, wala daw nagawang mabuti ang Amerikano, ninakawan daw tayo ng Amerikano. Huwag kayong maniwala dyan. Ang Amerikano ang bumili sa atin mula sa pagkaduhagi natin sa mga Kastila. At ang Amerikano ang nagturo sa atin nung una. Sila ay isa sa mga nagturo o fundamental na nag-shape, naghubog sa ating kamalayan sa larangan ng kaalaman, tulad ng mga Amerikano ang nagbibigay sa atin noon ng libreng mga Nutriban. Yung panahon ni Marcos, inalalaya niya ang mga Pilipino, pinapadala niya ng mga Gurgur, Klim. Amerikano nagbibigay niyan. Maraming tulong ang Amerika sa atin. Kaya itong gago na to, pakanato ng China. Huwag kayong maniniwala dito, isa tong hocus-pocus. Yung parang hini-hypnotize niya yung isip ng tao para pabanguhin ang mga Duterte sa paningin nila. Kaya lahat ng mga pinagsasabi nito, history, yung mga lihim na karunungan, mga karunungang itim ang pinagsasabi nito At tulad na lang niya, sinisiraan niya yung religion, ayaw niya sa religion. Sino ba ang unang humubog ng kamalayan ng tao sa mabuting asal? Religion. Ito, pakanato ng demonyong Satanas. Ito, pakanato ng dragon. Huwag kayong maniniwala sa pinagsasabi nito. Lahat ito, binibilog niya lahat ang ulo ng tao. Sinasabihan niya na kung ano-ano hypnotismong karunungan daw. Hindi naman totoo. Ang sabi niya, si Jesus daw ay hindi daw nagtatag ng religion. Hindi nagtatag si Jesus ng religion. Pero ang ama ng Diyos Amang Banal ng Bayang Israel, may religion na itinatag. Ang Diyos Amang Banal ng Bayang Israel, yun ang ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mayroon siyang itinatag na reliyon. Yun yung unang reliyon, kung tawagin natin, Church in the Wilderness. Yun yung simbahan sa ilang o iglesia sa ilang. Sila ang mga panganay, elder. Panganay kung bakit? Kasi sila yung mga mga Hudyo. Sa kanila unang isinabi ang kaligtasan. Kaso ang mga Hudyo, may mga Hudyo na bumagsak. Hindi nila pinaniwalaan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dinala ang kaligtasan sa mga hintil. Ngayon, ang church na yan, ang binili ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Yang church na yan na itinatag ng ating Diyos Ama, yan ang kanyang binili ng kanyang banal na dugo. Kaya
itong mga pinagsasabi nito, huwag kayo maniwala. Ang sabi niya, hindi daw, ang tawag diyan, hindi daw nagsisimba ang Panginoong Jesucristo. Nagsisimba ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Di ba yung ang isa sa nagalit ang Panginoong Jesucristo dahil nakita niya ang simbahan, ang templo, binababoy ng mga nagpapalit ng ginto, tapos yun ang magtitinda ng mga hayop. Ibinebenta nila doon sa ginawa nilang palengke yung simbahan. Doon siya nagsisimba. Kaya nagalit siya. Sabi niya, ito'y tahanan ng aking ama. Tapos sasabihin niya, hindi nagsisimba si Jesus. Doon nga yan, nagtititingin siya doon sa tahanan ng ama kasi siya nga ay naglinis doon. Kaya nagalit sa kanya yung mga kaparian o mga church father. Kasi yung mga nagbebenta ng mga hayop at saka nagpapalit ng pera ay nagbabayad sa mga church father. Parang sinira niya. Kaya huwag kayong maniniwala dito. Yung pinagsasabi nito. Bago kayo maniwala, fact check nyo. Kasi ang dami niyang naloloko. Sa totoo lang, dami niyang naloloko sa mga maling turo niya. Isa-isahin natin ang kanyang mga turo Hero nila si Chairman Mao Zedong. Kaya hanggang ngayon, si Mao Zedong, tignan natin kung ano si Mao Zedong. Tanungin natin kay Hindi na Sisi. Tanungin natin kay Sisi, ha? Okay. mutan yung Punta natin si Sisi. Huwag kayo naniniwala basta-basta sinasabi niyan. Who is Mao Zedong in Chinese history? Mao Zedong was a pivotal figure in 20th century Chinese history, renowned as the leader of the Chinese Communist Party (CCP) and the founder of the People's Republic of China (PRC). His life and legacy are inextricably linked to the dramatic transformation of China from a semi-colonial nation to a powerful communist state. Early life and rise to power. Born in 1893 into a moderately well-off peasant family in Hunan Province. Ito, si Mao Zedong, kaya siya lagi lahat nasa kanya, yung pera ng komunista nasa kanyang muka. Yung muka niya na laging nasa pera ng komunista kasi siya yung pinaka-head o pinaka-leader ng komunista, CCP. Yan head siya. Siya ang leader of the Chinese Communist Party of the Philippines. Etong si Genox. Alam nyo ba ito ay hinihipnotismo niya ang utak ng tao para ihanda ang utak ng tao sa komunistang leader. Ang balak niyang itanim na komunista sa Pilipinas ay si Duterte. Ngayon, si Duterte ang gusto niyang gawing Chinese leader. Alam niyo naman na ang ating Pilipinas noong pa ay democratic at itong gago na to ay gusto niyang i-convert ang Pilipinas bilang komunista. Kaya yan, niluluto niya ang utak ng tao sa mga mali-maling kung ano-anong pinagsasabi niyang kabaliwan Huwag kayo maniniwala dito, baliw tong taong to. Pag pinaniwalaan nyo, baliw to. Hindi to dapat paniwalaan kasi lahat puro niya Paano hindi malalagay sa pera ng Chinese ang si Mao Zedong? Siya nga yung leader ng CCPP o komunista ngayon gusto niya maging komunista ang Pilipinas. Kaya niluluto niya na. Kumbaga inaano niya na itinatanim niya na sa isip ng mga tao kung ano yung mga paraan ng isang komunistang leader. Kaya ito inihahanda nito utak ng tao parang minamanipulate niya na ng mas maaga ang utak ng tao. Kaya huwag kayong maniniwala sa sinasabi nito. Puro propaganda ng China to, propaganda ng China. Huwag kayo maniniwala. Ginagamit niya yung Gnosticism, pero puro paninira sa PBBM administration. Hindi niya lang direktang sinasabi, parang niluluto niya, nilulugaw-lugaw niya lang yung mga pinagsasabi niya para mamanipulate ang utak ng tao sa kung ano yung komunista.
parang inaano niya na, niluluto niya na yung utak ng tao na maging handa sa pagkakaroon ng isang leader na komunista. Ay, huwag kayo maniniwala dito. Puro, propaganda ng China to.